Yan lang naman po yun. Kaya kung titingnan po natin yung buhay ni Pablo, ganoon na lang po yung siya po ay na-transform sa pananampalataya. Wala po siyang sinayang na oras. Ano pong sabi niya? Naranasan kong magutom. Naranasan kong hagupitin. Bugbugin. Pero nag-impact po ba si Pablo? Hindi po. Yun po yung first coming na nangyari po sa kanila. Sila po yung katuparan ng mga pangako ng Diyos. Ginawa niya po yung best para po ma-place po nila yung Diyos. Kaya nga po sila lang po yung naligtas nung panahon po ng first coming. 12 disciples lamang po. Ito. So kaya kung titingnan po natin yung ating kaisipan patungkol po sa pananampalataya, ay dapat mag-a-upgrade din. Nung isipin mo ba? Kasi nung first coming, tinuturo nga po na once we have accept the Lord Jesus Christ, ligtas na po ako. I say. Pero hindi pala. Kasi para po sa kanila yun. Katuparan lang. Pag naunawaan mo po kasi, natupad na po ito. Fulfilled na po. Kaya madali po natin maunawaan yung sinasabi roon. Yun po yung katuparan po ng Old Testament. Sa atin po, napakahirap din. Bakit? Revelation. At marami pa po dito ay hindi nagbabasa. Kahit pa ako noon eh. Pag binasa ko po yung Revelation noon, nininervyos ako. Isasarado ko po siya. Bakit yung mga balita kasi? Nakakatakot, basahin ito. Pero nung nagsimula po siya ma-fulfill, yung Revelation, nawawala na po yung takot. At nauunawaan natin. Kasi tandaan po natin, na kapag na-fulfill po ang isang bagay na sinabi ng Diyos, meron po siyang reality. Na ipapadala ang Diyos. Yun po yung katotohanan. Para mapatunayan na totoo yung sinasabi ng Diyos. Nung first coming, di po ba? Sino yung reality? Ang Panginoong Jesus. Pero pinaniwalaan po ba? Hindi. Bagus pinagkanulo po siya. Kaya paano po natapos yung first coming? Ano po ang sabi ng Panginoon? It is finished. Yun po yung sinasabi. Di po ba nalagutan siya ng it is finished. Natapos niya na. Pero siya ay nangako na ako ay magbabalik. Bakit? Hindi po ganap eh. Yung kaligtasan. Hindi po naging ganap. Pero anong po ang basihan ng kaligtasan natin? Yung Panginoon Jesus pa rin. Sapagkat siya yung nagtagumpay. Daton linapsen. Sabi niya. Na sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay tayo po ay magkaroon ng kaunawaan. Kaya po yung sinasabi niya po, I am the bread. Di po ba yung... Oo, yung pag... Kahit po yung kapag nag-ano tayo, kumunyon po tayo. Bakit po sinabi niya? Bread, it's a word. Bakit? Spiritual realm na po tayo sa ating panahon. Yung bread po na tinutukoy ay yung salita niya. Yung dugo ay ganun din po. Salita niya po yun. Na siyang magliligtas, na siyang maglilinis ng ating mga kasalanan. Yun po. Na pinaparting po natin. Yun po yung pinaka-deeper meaning ng word sa ating panahon. Kasi spiritual world na po tayo. Tapos na po yung physical, yung first coming. Yun po.
Tama na to. Panghuli na po. 11 lang po na no. Testify the word. Ito po. So paano nga po natin ma-testify yung word? So, ang word po or yung mga na-encounter po natin na nagtitestimony po tayo, wala naman po doon masama. Pero, ingatan po natin yung ating sinasabi. Alam mo, minsan, pinagpala ako, no? Dahil ganyan-ganyan. So, tingnan po natin mabuti, baka naman yung pagpapala ay mula kay Satanas yun. Hindi lahat ng pagpapala na nakukuha ay galing sa Diyos. Tandaan po natin yun. Kaya ingatan ho natin yung ating mga testimony. Dapat yung ating testimony ay talaga po nakakapag-encourage. Kasi kung lagi po natin pinipisikal, yun lang din po ang maunawaan ng nakakatagapakinig. Ay, pagpapalain pala ako pag sumunod ako kay Jesus. Physically. Eh, yung mga Muslim po, pinangakuha ng Diyos na pagpapalain. Physical lang po. Amen? Nangako ang Diyos. Pagpapalain po ang mga Muslim, pero physical lang po. Habang buhay lang sila. Kaya mayayaman sila. Eh, how about spiritually? Wala po. Kaya ingatan ho natin yung ating testimony. Dapat yung ating testimony ay talagang may encourage po tayo. Kaya nga po dapat yung word, kung ano po yung naging buhay natin, kung ano po yung nararanasan natin, yun po yung sabihin natin, ito yung aking nararamdaman. Yung binigay sa akin ng Diyos, ito po yung aking suliranin na dapat mangyari. Magampanan po yung aking duties. Kaya nga po yung parable po nung 10 virgins, hindi po ba? Na yung Polish ay hindi na po kasi wala silang testimony. Mayroon pong requirements doon sa kasalan. Ito po ay parables, tama po ba? At ito po ay sa panahon natin. Sa ating panahon po yun, hindi pa po nangyayari. Sa huling panahon po ito mangyayari. Kasi kulang po sila sa kaalaman. Ano po yung requirements doon? Oil? Lamp? Wedding clothes? Ano po yung wedding clothes? Right?